po pala, naging busy po ako before. Ayan po, mga door din po. So, super busy ang mga door natin. Actually, ang project ko pa na hindi natatapos, ayun, super busy yun doon. Ayan guys. So, ipapakita ko po sa inyo guys, yung plano ko na ginawa ko few days ago is ito. Inilipat ko siya dito sa labas. At gagawin ko siyang, this area is nursery area. Ayan, nursery room to. Itong area na to. Tatanggalin ko yan soon. Yung shurak na yan, ilalagay ko dun sa likod ng pintuan. Pero ang sabi sa akin, wag na kasi mas maayos dyan. So, ito lang yung area ng nursery. Ayan. Yung nakikita nyo, ito napulot ko lang kagabi. Nilagay ko lang dyan. So, ito yung area na to gagawin ko nursery area kasi dito po sa loob, nag-start na po ko. Kumuha po kami ng soil. Tinulungan ako ni Sir Robert na magtanim magkuha ng soil. So, dito po yung nakuha namin. Naka 5 container po kami na lupa na tigkakalahating container. I meaning to say, dalawa lang kasi yung bit-bit ni Sir Robert na container po. At hindi ko kaya talagang i-carry. Bawal ako mag-carry ng mabigat. So, tinulungan niya akong kumuha doon sa bakanting lote. So, itinitry ko kasi nakita ko sa soil is para siyang buhangin. So, sabi kong gano'n, as in buhangin po talaga na may konting lupa lang kasi nasa bakanting lote lang doon sa labas. So, let's see, tinry ko na pagtaniman kasi wala po talaga akong magawa. Which is, pakita ko po sa inyo yung, ayan, kung nakikita nyo, ito yung onion. This containers for onion. And this container is for garlic. Pero kanina, nagtusok ako ng oregano. Ayan. And this area, guys, is tomato. Ayan. Mayroon pa nga akong inaayos na tomato dito. Nilagay ko siya dyan, no? Ayan. Yung tomato na yan. At itatanim ko siya dito. Pero ito may naitanim na po akong tomato. And also, last night, I'm going to the McDo. And beside in the McDo, they have a small garden there. And I see the sweet potato, that is kamote, no? So nagputol ako ng mga leaves, ayan, mga seedlings niya. Ayan, so ayan po siya. Tinanim ko na po. This two is for kamote, guys. Ayan. This two is for kamote, tomato, onion, and this one for garlic. Ayan. Let's see po, guys, kung tutubo po yung apat na yan. So, this area, guys, guys, is yan ang pagtataniman ko na gagawin po, guys. Ayan. So, ganyan lang, guys, ang lola mo. So, actually, pininturahan ko na yan. At dito, very messy. Baka i-repaint ko yan ng, kung may matitira, ng kulay white. And, ito, pipinturahan ko din ng white. Pipinturahan ko ng white at tanggalin ko yung mga cover. But let's see, guys, kung kakayanin pa ng pintura. Kasi konting-konti lang talaga for our door lang, guys. Yan na my day na update na gagawin is magpipintura po ako ng mga doors po. Ayan, guys. So, pahinga lang muna po tayo ng kaunti. And i-start na po nating magpintura doon sa labas po. Ayan, guys. So, ayan, guys. So, iisip ko kasi, yesterday is weekend. I'm going to McDo and I buy the ice cream. Kasi pag natitension ako, talagang pupunta ako, bumibili ako ng ice cream. I'm so lucky na one of kababayan po natin na Pilipina, she's living in Cagayan de Oro, no? She treat me in the basket to buy the ice cream, chocolate ice cream. I'm so lucky, I'm very proud kasi nga napaka-approachable talaga ang mga kababayan natin. Talagang binilihan kami ni Sir Robert, ganyan. Doon ko nakita yung habang nakaupo kasi walang upuan doon sa area ng McDonald's. So, doon lang sa pinaka-beside. And her husband, doon na rin nakaupo. So, nagkakailanlan kami doon. Pagtingin kong gano'n, di haba kamote, sweet potato, no?
ano doon yun, sweets kamote, potato, ayun, may nakatanim doon. Ngayon, ang inano ko, nag-harvest ako ng, kasi gusto kong pakuluan yun guys, i-upload ko po yung, isisingit ko yun yung video ko na yun. So, pagtingin kong gano'n, ang sariwa, grabing dami ng kamuti guys. So, sabi ko, pwede akong mag-harvest. Which is nakapag-harvest naman po ako. Pakita ko sa inyo guys yung na-harvest ko. Tinanggalan ko ng dahon yun. Kasi very fresh guys, very fresh. Ayan. So, this one, ayan, wala laman ng ref ko ngayon. Hindi pa ako nakapag-groceries. Ayan, see? This is the kamote. Doon sa kabila, sabi ko kuhaan niya ako ng malunggay. Ayan, this is the kamote. This is good for our blood, sa bloods ko. So, ayun nga pala nakalimutan ko sa inyo guys. Papakita ko sa inyo yung third na pang planting ko ng aking beans, munggo beans sprout. So, ayan, kung nakikita nyo guys, nagtanim ulit ako. Ayan, so 1, 2, 3, kasi kaunti na lang ang aking container. Ayan guys, so kahapon ko lang to tinanim. Ayan ang kahihinatnan po niya. Ayan. Actually guys, yung na-harvest ko before, ginawa ko po siya, ginawa ni Sir Robert, sinahog niya sa adobong isda ba yun? Basta may pinaglutuan siya. Tapos ako, ginawa ko siyang salad. That's the second one. And the last one is, sinahog ko siya sa, ano bang luto yun? Naiano ko dito munggo yata yun. Yung sprout na yun. Ayun, nilagyan ko ng sardinas. Tapos nilagyan ko siya ng, sinahugan ko siya ng, ginisa ko siya sa sardinas. Ayan guys, tapos nilagay ko yung sprout na yun. Andiyan sa, na-upload ko na yun. So, 3 harvesting ko yun sa pinlanting ko. At second planting ko. Yung first planting ko, ginawa ko po siyang fresh vegetable salad. Yun, ginawa ko siyang salad. Nilagyan ko ng mga cucumber. Talagang grabe ang sprout po talaga. At pinried ko din yung roots nun at ginawa ko siyang tea. Malaki ang naitutulong ng beans, munggo beans sprout, no? So, yun ang na-research ko para sa aking sarili, para gumaling po ko kasi ayoko na po talaga ng gamot-gamot dahil ayoko magaya sa aking mami na na-lose ang kanyang kidney hanggang sa kinidialysis siya, hanggang sa nag-cardiac arrest siya. Ayokong mangyari sa akin na puro pain reliever, actually, pag tumatanda na pala tayo guys, I'm 48 years old soon, no? 47 na ako. Sumasakit yung mga joints po natin na iba yung lakas natin nung mga bata tayo sa ngayon. Dati kaya ko pang mag-double work. Ngayon sinubukan ko sarili ko na maglakad lang, grabing sakit ng balakang ko, tuhod ko, as in, parang namamanhid, grabing sakit kagabi. So, nag-exercise po ako ngayon. Ayan. Actually, every other day po ako nag-exercise kasi kailangan ko talagang mag-lose weight. Ayan, guys. So, ayun lang. Mayroon na tayong onti-onti na munggo beans sprout, onion, garlic, kamote, tomato. Sooner, magtitingin ako ng mga malapit ng, ayoko kasi ng seeds Gusto ko yung natural na itatanim para challenging siya. Yung tomato naman. Tomato and lemons. Let's see kung tutubo ang lemon po dito sa gagawin kong to. Kasi meron pa akong empty doon na container. Gusto ko siyang taniman ng lemon. Ayan. Kasi lagi namin kinakain is, gusto nga pa nga ni Sir, ano daw kami ng okra, talong, but in the outside, dito sa, gusto kong maging presentable kasi maarte yung may-ari ng bahay. Napakaipit, pinapasok po niya yung container na which is, yun ang gusto ko sanang i-landscaping doon sa labas. Ayan guys. Kung mapapanood niyo yung unang-unang vlogs ko po, gusto ko siya i-landscaping sa labas. Kaya lang wala pa tayong budget pang landscaping. Yung container sanang gagawin ko. Ngayon, pinapasok niya. So, sabi ko, sige, papasok ko. Yun ang ginawa ko, pinagtaniman po doon sa aking kitchen. So, ayan, napag-desisyonan ko guys na actually guys, wala namang trabaho ngayon. I decided talaga since last year to
full work na po ako sa pagiging YouTuber at pagiging vloggers. Habang andi dito po ako sa bahay, naghihintay at the same time work from home din po ako. Ay, hindi na ako nag-o-office. Ayoko na rin po mag-office kasi wasting time at ayoko mag-show lagi ang aking mukha. Kasi nga po, one time, I have a experience here. Nakita nilang vloggers ako. Natakot ako more on picture. That was before in Tower Mall. So, sabi ko, stop muna ako maglalabas. Mula nung na-trigger ako, natakot ako, hindi na po ako lumabas mag-isa. Ayan guys. So, even in my case since here, no, nung nasa Cornish kami, ang daming mga nagpa-picture sa amin at vloggers, yung model talagang ginanon nila yung mga OFW kabayan. Ang daming mga babae na pumunta sa aking anak at pumunta sa akin doon sa Cornish. I-repost ko po yun ulit. Ayan guys. So sabi ko nga, sige, hindi muna ako lalabas mag-isa. Kakalabas lang ako kagaya yan every weekend. Either yung document controller namin or si Sir Robert ang kasama ko. Yung mga staff ko dito, employee ko dito sa isang accommodation namin. Ayan guys. So, ayan ang my day. This is my rooms. Ayan, naglagay na ako ng computer table dyan. And pag pumunta si Sir Robert is dyan magko-computer. Pag nag-update siya, nagre-report siya. And this area, ayan, this area is my rooms. Ayan, guys. Kung nakikita nyo, may gitara dyan. Mahilig po talaga akong mag-gitara kasi natuto ko dun sa anak ko at saka kay Sir Robert. Binigay niya sa akin yung gitara. Ayan. Ayan, guys. So, that's my room. And I have a own kitchen. I have a own bathroom. Ayan, yung kulay gray is the bathroom. Ayan, napinturahan ko na rin yan. So, ang gagawin na lang po natin, i-refresh lang natin ang mga doors. Kalas na yung project na yon. And sooner, ang mga shelves po natin. And then, this is the part 1. Abangan po natin ang part 2 kung anong kahinaan ng mga door na ipipintura natin. Kung kakasya po yung pintura. That's my day. Yan ang day ng lola mo. So, yan ang gagawin ko. Today is ang ating mga vlogs lang muna habang di pa tayo lumalabas is daily vlogs, daily life, my day. Okay guys, and thank you for watching at wala pong magsasawang magsusupport sa panonood sa aking at pag-support sa aking munting very simple vlogs lang po at para lang maging malibang po tayo guys. Ayan, huwag po tayong magpapa-stress. So, kailangan po natin na gumawa ng paraan to make busy yourself and don't be stressed and don't be depressed and tension guys. Kasi marami mga anak natin na naghihintay, mga mahal natin sa buhay na naghihintay po sa atin. Ayan guys. So, ayan. Thank you for watching guys. I will start to repaint my doors. Ayan guys. Thank you for watching guys and I love you all and God bless guys. Bye!